at maipakita ka pang kakayahan na madagdag sa kakayahan mo na gusto nilang i-pursue mo, gusto mo nilang, ituloy-tuloy mo pa. Mayroong, nagche-cheer up, maraming, naghihinayang 'pag huminto ka. Sabi, "Huwag kang huminto." Lalo-lalo na nung na-down ako, may times talaga ako na-down, na halos ayaw ko ng humarap sa kamera. Nangyari sa akin 'yon, I think 2 years, 3 years ago. Yeah, ay 2 years ata, 2 years ago nangyari sa akin 'yan na halos ayaw ko ng humarap sa kamera. Na halos nakikita nila yung dating, lively, masaya na live ko ay nauwi sa lugmok. Nauwi sa wala ng tiwala sa sarili, naranasan ko 'yan. Nawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko na paano ko maibalik yung dating ako. Nawala yung mga viewers ko na 'yon. Hindi, nawala sila talaga totally, konti lang yung bumalik. Dahil nga sa biglang nagbago yung, estado ng live streaming ko. Nagustuhan nila ng mga ibang bansa, madami mga Koreano, basta madami sila dati. Hanggang sa nalugmok ako halos ito nga, pilit ko pa ring, binabalik yung dating ako 'no. Ito ako talaga dati yung makulit, energetic, hindi niyo ako makitang hindi lively sa live. Pilit ko pa ring binabalik yung ako. Pero parang may lamat na kasi. Parang may lamat lagi sa isipan ko 'no, parang, lalong-lalo na 'pag may pumapasok na ng mga bashers na ida-down ka, 'yun, na nabago yung aking, style ng live stream. Pinag-aaralan ko ulit kung paano ko i-grow up, ipagpatuloy yung dating ako. Kaya lang, kulang pa ako sa tiwala sa sarili ko. Kasi may takot akong nararamdaman na nakaguhit pa rin sa puso ko ano, nakatatak sa puso ko na yung masakit kasi hindi ibang tao yung nag-down sa'yo. Hindi ibang tao yung nag-down sa'yo kaya masakit sa puso ko yon na tinuldukan na nila yung aking kakayahan, 'no, yung kaya kong ipakita. Itinuldukan nila, which is nag-uumpisa pa lang naman ako 'no. Kinikilala ko pa yung aking sarili, may-i-improve pa ako sa sarili ko, kaya lang yun ang masakit, yung tinuldukan nila. Na, this is my biggest, sabi ko nga, ang YouTube ang pinaka-biggest achievement in my life na nangyari sa buhay ko. Ito yung pinaka, what we call this, ito yung kayamanan ko na. Kayamanan kong maituring. Although wala akong pera dito, wala akong naipon dito, wala akong pang naipundar dito, pero ito yung naging kayamanan ko na dumating sa buhay ko dahil nabago niya ako. Nabago niya si madiskarteng nanay sa dating, tahimik, na walang ibubuga, walang ipagmalaki, walang, maipapakitang galing, walang maipakitang talento sa ibang tao. Nabago niya ako sa pananaw na yon. So nakilala ko ang sarili ko dahil sa YouTube na maipapakita pala akong ganito. Kaya ko magsalita, kaya ko mag-English dati, hindi talaga ako nakaka-English ng diretso. Dahil utal-utal tayo, nahihiya tayo magsalita ng English dahil nandun yung unang, takot na kukutsain ka dahil kutya talaga ang naranasan ko sa buhay, puro kutya. Ang masakit kasi nanggaling mismo sa mga malapit sa buhay mo, yung kutya na yun. Kaya nakatatak sa isipan ko yon na ipapakita ko sa kanila yung, hindi niyo kayang ibigay sa akin na kaya ko pala. 'Di ba? Ang pagba-vlog ay, ayaw nila talaga sa akin. Madami kaming senaryo ng pamilya ko, dinaanan dito sa pagiging vlogger. Na-monetize ako, hindi ko naramdaman na natuwa sila. Nag-ano pa kami dati, talo pa kami dati na, "Kakapatid, bakit daw pasukin ko 'tong social media?" Gano'n. Walang maidudulot ito sa akin. Tinuldukan nila yon. Wala na bang ibang paraan para sa ikakabuti mo, parang gano'n. Wala na bang ibang paraan na alam mo gawin na mababago ang buhay mo? Sabi ko sa kanila, ito yung gusto kong gawin. Ito yung gusto kong gawin na ito talaga yung pinakilala ni Lord, ito hindi na binigay ni Lord sa